Sa mahigit isang oras na pagpupulong ni President Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Chuang sa Malacanang noong Martes, July 21, binigyang diin ng Pangulo na ayaw na niyang maulit pa ang mararahas na insidente sa pagitan ng mga tauhan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ipinatawag ng Pangulo ang Chinese envoy kasunod ng marahas na insidente noong July 20 kung saan may mga sundalong Pilipinong nasugatan matapos hampasin ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang nagsasagawa ng misyon sa Ayungin Shoal. Actually, tumagal ang meeting ng 1 oras at 20 minutos. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Maayos namang tinanggap ng Chinese Ambassador ang pakiusap ng Pangulo at sinabing kapwa naging mahinahon at walang sisihang nangyari sa kanilang pag-uusap. Sa kabila nito, hindi pa rin maiwasan ng Department of Foreign Affairs na sumagot sa claim ng Chinese Embassy na lumabag ang Pilipinas sa Provisional Understanding dahil sa umano'y mga konstruksyon sa BRP Sierra Madre. No, there is no mention of that undertaking in the Provisional Understanding. Ayon sa DFA, ang Provisional Understanding ay nilikha lamang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at ang mga aksidente sa mga rotational at resupply mission sa Ayungin Shoal. Iginiit din ng kagawaran na bahagi pa rin ng teritoryo ng Pilipinas ang naturang lugar batay sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kaya may ganap na karapatan ng Pilipinas na magpanatili at magkumpuni ng mga pasilidad dito na hindi na kailangang humingi pa ng pahintulot sa China. Ito'y bagay na binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Talaga, hindi dapat nila pakialaman yun. No? Pangalawa, wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Hindi na ako dapat magpigil eh. Kasi kailangan na meron ng, galit na ang taong bayan. Hindi na natin pwede itong walisin sa ilalim ng silong. No? Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Binatikos din ng kalihim ang Chinese Ambassador dahil umano sa paglabag sa pinagkasundoang huwag munang isapubliko ang nilalaman ng pag-uusap nila ni Pangulong Marcos. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Ayon sa Defense Chief, paulit-ulit nang nababali ng Beijing ang mga napagkakasunduan nito sa Pilipinas at sinabing bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng China sa rehiyon. Sa kabila ng panawagan ni Pangulong Marcos na maibalik sa mas maayos na direksyon ng ugnayan ng Pilipinas at China, nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan na ipagtanggol ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.